Guys, grab food miss out or kulang, incomplete yung item na binigay ng merchant or restaurant sa ating mga grab food rider at na-deliver natin kay customer, kulang siya. So pag-usapan natin dito mga paps, para sa mga bago, idea sa mga luma, samahan nyo ako, let's go! So yun mga paps, sa mga challenge sa atin bilang isang grab food rider o madalas nakakainis na pangyayari sa atin, pero kailangan nating harapin, ito yung mga miss out ng mga restaurant o merchant sa kanilang mga products sa atin na dinideliver natin sa mga customer. So madalas to paps nangyayari kapag marami yung mga order o yung peak hours, tapos nape-pressure sila sa mga rider kasi ang dami natin doon, tapos ang dami nilang dine-in. So sa sobrang dami ng order sa kanila, so nakakaligtaan nila yung order o nagkukulang yung mga item na nilalagay nila sa mga item natin na i-deliver. Minsan naman, konti lang naman yung tao tapos nakalimutan lang talaga. So napakaswerte pag ganun mga paps. Alam mo yung tipo na na-deliver mo na yung order doon sa customer, tapos sa mind mo okay na, so completed na to, tapos syempre 50 pesos yung pera, okay na, tapos biglang mag-chat yung customer, kuya kulang po yung order, kuya wala po yung price, kuya wala yung drinks, kuya wala yun ito. So yun, so kailangan natin yung harapin. So sakit sa ulo yun para sa atin, pero kailangan natin harapin since tayo yung kausap ng customer, although hindi natin yung kasalanan yun ng merchant, pero kailangan natin na pairalin pa rin yung customer service. Kailangan natin sabihin sa kanila kung ano yung mga dapat gawin pag may mga miss out bilang isang grab food rider. So ngayon mga paps, gusto ko share sa inyo yung 2 ways kung ano yung gagawin natin para tulungan yung mga customer sa kanilang problema na miss out o kulang yung item na natanggap nila sa atin bilang grab food rider. Although hindi natin yung mga kasalanan mga paps ha, kasi nga tayo ay nag-deliver lang, so kasalanan yun ng merchant. So pero binayaran nila yung pagkain, so dapat for the sake of fairness pa rin, kailangan matanggap nila item na yun na binayaran nila since we do business sa kanila. So kailangan pairalin natin yung customer service. So ngayon gusto ko share sa inyo yung 2 ways kung ano yung mga dapat natin gawin. Alright, yung first way na pwede mong gawin sa missing item ng customer mo ay number 1, mag-sacrifice ka, bumalik ka doon sa merchant, bumalik ka doon sa restaurant na pinagkuhanan mo ng item na kulang. Sabihin mo sa kanila doon na miss out yung order na binigay nyo sa akin, sabi nyo kompleto, kulang, nagagalit yung customer. O kung ano man yung reaction ng customer, ipahatid nyo sa kanila. So kailangan na kailangan mga paps, pag bumalik tayo doon, hingin nyo sa customer, kung nandun pa kayo, picturean nyo yung resibo, picturean nyo yung mga item, lahat ng item na kulang, yung na-receive nila. Or kung kayo ay malayo doon sa bahay ng customer at nag-reach out sa inyo yung customer through chat, so pa-picture nyo, pa-screenshot nyo yung resibo tsaka yung mga item nang natanggap nila. At doon pagdating mo doon sa may merchant, bumalik ka, nag-sacrifice ka, sabihin mo doon sa kanila na ito yung conversation namin, pakita nyo yung combo nyo ng customer na kulang, ito yung resibo, ito yung order ng customer, ito yung natanggap nila. So mas goods kung video mga paps, kasi pag video makikita talaga doon yung 1 by 1 na mga item na natanggap nila na kulang talaga. Kasi kaya kailangan ng picture, tsaka kailangan ng mga item, tsaka yung combo, kaya kailangan yun isa proof para sa mga merchant na totoo yung sinasabi mo na missing out. Kasi madalas, minsan naman nag-resist yung crew, ay kompleto yan. So doon sa combo na yon, so papatunayan mo na totoo yung sinasabi mo na may missing out talaga mga paps. So kung nandun ka na sa restaurant o sa merchant, tapos nasabi mo na yung miss out, and then they acknowledge yung miss out, natanggap nila yung pagkakamali nila, and yun, kung ayaw mong ikaw ang mag-deliver kasi meron kang new booking o malayo na sa way mo, out of way na ng bago mong deliver o sa kamang pupunta, so pwede bang ibigay doon sa merchant yung contact number ng customer. So sabihan mo lang din si customer na binigay mo na yung number sa merchant na yon. For example, binigay ko na yung number nyo ma'am sa Jollibee, sila na lang daw po magdi-deliver. Yan, so ayun. So sa ganung paraan mga paps, so ma-solve natin yung missing out na nangyari sa inyong dalawa ng customer. At wag kalimutan mga paps na magpasalamat at humingi ng pasensya. Kasi nga, ano lang din yun, abala din yun sa customer, tsaka although abala yun sa'yo, pero abala din yun sa customer. Kasi nga, kakain lang sila tapos wala pa, kulang pa yung pagkain. So, pre ka naman, or yung way mo, o yung deliver mo, papunta doon sa customer na may missing out, so gusto mo ikaw mag-deliver, so pwede ka naman magsabi sa customer. Mas maganda nga yun kasi alam mo na yung address ng customer, alam mo na yung bahay, alam mo na yung kulay ng gate nila. Tsaka don't worry mga paps, kasi
babayaran ka naman yan ng merchant o ng restaurant kasi hindi mo kasalanan yun. Kasalanan yun ng nagbigay sa'yo ng pagkain. Kaya babayaran ka nila. So kung yung shipping fee, kung magkano yung ibabayad sa'yo, so depende na yun sa pag-uusap mo. So kung gusto mong i-base doon sa booking mo kung magkano, so depende na yun sa'yo mga paps. Pero madalas sa experience ko sa missing out o sa miss out, ang binabayad ng mga merchant, kaya Jollibee, McDo, yung mga merchant, ay yung product nila o yung item nila. One piece chicken, kuya, one piece chicken, may drinks na. So, depende na yon sa'yo, Paps, kung ano yung compensation na tatanggapin mo sa kanila, kung ano yung magkano yung ibabayad. But if you want na ikaw mag-deliver, mas good yun kasi mas alam mo yung location ng customer ng missing out. Ayun. Alala ko nga yung experience ko sa KFC Fairview Terraces. So nag-deliver ako dito banda sa may Capitol, malapit din sa amin. I think mga 4 kilometers lang naman din yung layo. Tapos ang order ng customer ay yung mga promo, yung mga bakit, yung magkakasama. Tapos pag-abot ko sa customer na ganun, ginanon niya, tinignan niya, sabi, kuya, wala yung alam niya na agad, wala yung isang order, wala siya. Tapos sabi ko, ay ganun po ba sir, pasensya na po sir, kaya lang po kasi inabot sa akin, tsaka bawal po namin kasing buksan yung item, kaya hindi na po talaga namin na-check. Tinatanong lang po namin yan sa merchant kung kompleto na, then sumasagot naman po sila na yes. Then ang sabi ko sa customer, ganito na lang po, pipicturean po yung resibo, tapos videoan ko po yung kamay nyo na kulang, sabihin nyo kulang yung item, tapos pupunta po ako doon sa KFC para i-notify sila na kulang po at i-deliver naman po nila yung kulang po. Yan, so ang ginawa ko, iniwan ko na sa kanila yung pagkain, tapos dala yung mga information, yung video ko, tsaka yung resibo na picture ko sa resibo niya, bumalik ako sa KFC. Then, pagdating ko doon, okay naman yung pagtanggap nila, nakulang talaga. Akala ko nalagay mo na, hindi pala nalagay. Tapos, ang binigay sa akin ng KFC, yung one piece chicken nila. Tapos, may drinks na. So, nalibre na yung hapunan ko. Although, malapit lang naman, nakatulong na ako sa merchant, nakatulong pa ako doon sa customer. So, nabusog pa ako mga paps. So, win-win solution. So yun mga paps, yung first way natin sa mga miss out na item ng merchant at restaurant. So kung kaya yun mga paps, pero kung hindi naman kaya mga paps, malayo na tayo sa bahay ng customer, malayo na tayo sa restaurant o sa merchant. So yung second way natin mga paps, sabihin natin sa customer na i-report na lang to sa health center. Yan, so i-report nila sa health center, tapos sa order, tapos sa missing item. Then they ask for approval sa refund nila. I-refund yung kulang ng mga item na hindi nabigay sa kanila mga paps. So yun mga paps, so very risky lang yun para sa akin kasi pwede tayong i-rate ng customer na 1 star, apektado. Hindi natin control yung emotion ng customer since ganun nga yung nangyari na nireport niya na kulang yung item or tayo yung nag-report for approval pa yung refund. Pero nire-refund naman yun mga paps ni Grab once they approve yung report nila na miss out yung item doon sa restaurant tsaka sa merchant mga paps. So pwede natin sabihin sa customer, ma'am, sir, pasensya na po kayo, malayo na po ako, so dito na po ako sa lugar na to, hindi ko na po kayo mababalikan, napakalayo ko na po. I-report nyo na lang po sa Grab yung sa health center, tayo na nyo po ay missing order, tapos ask for refund po. So i-refund yun mga paps. Maraming salamat sa time nyo. That's the two-way na pwede natin gawin sa missing out o miss out item needs sa Grab Food. Hope na may napulot kayo mga paps sa approach natin. So wag tayong magalit or wag tayong minit yung ulo natin kasi madalas mainit yung ulo ng customer. So paralin natin yung customer service and tulungan natin kasi sila din naman yung reason bakit tayo nandito, bakit tayo kumikita. May mga customer natin na nagbubook sa Grab Food. So tulungan din natin sila pag may mga ganon. Tapos yung mga merchant na mga nagbi-miss out palagi, so pwede natin yung itago, pwede natin iwas-iwasan yun mga paps. And bigay din natin yung initiative natin mga paps kapag nakuha natin yung order, kung kaya nating bilangin, kung kaya nating tignan, may resibo naman yun sa mga apps natin, pwede natin i-check, kaya natin. So i-check natin mga paps para maiwasan natin yung mga missing out na yun kasi talaga hassle talaga yan sa mga rider mga paps. Hassle din sa customer, hassle din sa merchant. So kaya kung kayang i-prevent, sabi nga, it's better to prevent and repent than to repair and repent. Ayun mga paps. So prevention is better than cure. So yun ang pinakamagandang sabihin ko mga paps. Ayun, so thank you so much sa inyong time. Maraming salamat sa inyong suporta sa ating YouTube channel. Sa mga bago dyan, hope na may share ako sa inyo. And sa mga veterano dyan, kung may mga gusto kong i-share, kung kamusta yung mga miss out, ano yung mga ginawa nyo mga paps, baka pwede nyo i-share sa ating YouTube channel para kapulutan ng mga
diskarte ng mga grab food rider natin. Tsaka ako, since ako, so I'm looking forward din sa mga knowledge na i-share nyo rin sa atin. Alright, so kung meron kayong mga tanong, ideas, addition, content, please comment below sa ating YouTube channel. Don't hesitate mga paps. And maraming salamat sa mga solid na suporta natin mga paps. Alright, so muli, this is Lowell Thoughts, nagsasabi na it doesn't matter how slow you go as long as you don't stop. Alright, so maraming salamat. Bye bye, peace.